bitawan mo ko. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be accorded to you. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Ating talakayin ngayon, mga Lodi, ang pangyayaring sa karamihan ay hindi natin natutuklasan kung ano ba ang tunay na pangyayari bago lumipad itong si Pangulong o dating Pangulong Digong Duterte papuntang ICC nga po diyan sa Dahig, Netherlands. Ang sagutan ng katwiran ni General Torre at itong dating Pangulo na si Digong Duterte ay ng matinding pangyayari, mga Lods, ay itong pagsingit o pag-eksena ng dating Executive Secretary ni former President Digong Duterte, itong si Miguel Dia, na humantong nga po sa muntik ng pagkakulong sa kanya rito dahil hindi naman ang lingid kaalaman o lingid sa ating kalaman ang kanyang hinarap o sinubukan ng kanyang tabang ay itong si General Torre. Naku po, alam naman po natin, itong si General Torre ay talagang kilalang kilala itong palaban. Sa panahon nga po sa pag-aristo ni Kibuloy, isa na ito, si General Torre. Ang hindi mapipigilan, kahit sinong paderman yan. Matinding dedikasyon itong general na ito. Kaya naman talagang hinahangaan ng karamihan sa kanyang angking tapang na kahit sino ang kanyang kaharap ay walang inaatras at inuurungan. So ito, mga Lods, ang matinding katwiranan sa pagitan nila ni General Torre at ang former President Digong Duterte. At ito na nga, umiksi na itong former ES ni FP Duterte na si Miguel Dia. Okay, tingnan natin, mga idol, kayo na humusga. In my salary grade, please. Wala yun, sir. Please. Alam mo, huwag naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, ikaw lang, sir. 8:30 na, sir. May hinihintay ako ng anak. Hindi, siya. Ako ang humingi ng interview. Ang anak ko pupunta dito. Si President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw niya mangyayari yun. Magdadala ng galit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center, sir. Please. Sige, sir. Para tapusin tayo. Paano mo na lang? Mapapagod na si Presidente, ma'am. Paniwala kayo. Dalawa lang yun eh. Baka naman isang Presidente. Hindi nga. Dalawa. Napapagod din. Hayaan mo lang. Hintayin na lang ninyo yung request. Hintayin ninyo yung ano. Hindi na mangyayari, sir. Ito ang bigyan Huwag mo na mag-deny. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit wala mangyayari, sir? I-tape mo lang, i-tape record ninyo kasi... Ay, sir, ang dami na kabigyan, sir. Ang dami na kabigyan. Oh. I'll go to jail for this, sir, if necessary. Yes, of course. I'll go to hell also for this. Yes, sir. Sino ba siya? Kaya na, mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko hindi, at kung hindi ninyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Mahawa ka na lang para na makabusap Kasi yung anak... Sir, matapos ito, sir. Papasukin mo. Hindi matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. And Napakasimple lang din. allow me to consult my lawyer who is my daughter. Ano ginawa ko? Nakatayo na ako dito sa ikinip na ako dito. Papasok namin ang... Ano ginawa ko? Nakatayo na ako dito. Sir,
Bitawan mo ako, sabihan mo na. Yes, sir. Bitawan mo na ako, artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. Thank You you. have the right for an attorney. Thank you. If you cannot afford an attorney will be appointed to you. Amen. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Sige. Bosa, please. Bosa. 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 Dali! Dali! Bosa! Dali! Hintayin niyo yung anak. Hintayin niyo yung anak. Secretary or executive secretary ni Digong, aba talagang willing naman, ha, sinabit niya yung sarili niya upang siya ay magpapusas po diyan. Pero itong si General Torre, bagamat talagang nagkakainitan na, talagang pupusasan itong si Medial Dia dahil biglang nag-intervene ito at silang General Torre na diyan ang nagkakaharap. Pero ika nga, hindi pa rin natuloy na maikulong ito gawa ng walang ibang sasama kaya Digong Duterte walang mag-a-assist. Siguro pinapatupad at andiyan na rin yung humanitarian consideration sa part naman ni General Torre kaya hindi na ituloy na ikulong itong si Medial Dia. Talagang isa na yata itong si General Torre pagdating dito sa talagang matibay na talagang paninindigan itong hibing ito pagdating sa pagpapatupad ng batas. Walang sino-sino at nakikilala natin ang kanyang katangian bilang isang talagang magiting na pulis noon sa panahon naman ni Kibuloy, kung saan di umubra ang kasikatan ni Kibuloy sa kabila ng marami di umanong mga miyembro dito taharang. Pero si General Torre, sinoong ang hirap dito kay Digong na andiyan na. Talagang hindi umubra ang paliwanag ng Digong dito, bagamat talagang gusto mo na ni Duterte na uwi mo ng Davao bago i-serve kasi ni mga gamit po niyan ay walang dala itong si Digong. Pero hindi na nga pumayag diyan si General Torre na anticipate na niya ang pangyayari kasi kung sakaling nga naman napayagan ni General Torre na uwi mo ng Davao, magbabarikada na ang suporta ng kanyang mga supporters, ang suporta ng taong bayan sa Davao, at tiyak mahihirapang suungin na naman o kaharapin ng pambansang pulisya kung paano hulihin si Digong kung pumayag si General Torre na uuwi mo ng Davao si Digong. Pero dahil ika nga magaling ang estratehiya ni General Torre, tuloy ang paglipad sa kanya. Kasama na dala-dala, bit-bit ang former President Digong Duterte. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.